dumako tayo. Kay Robin Padilla muna. Nakalimutan ko si Robin Padilla eh. No, may ine-ebas o may sinasabi po si Robin Padilla, mga kababayan. Si Robin Padilla na hanggang ngayon po hindi pa din po natin nararamdaman yung pagiging senador niya. Si Robin Padilla na ang boss ay si dating Pangulong Duterte. Ang layo ho, no? Natandaan niyo po ba si dating Presidente Noynoy Aquino? Sabi niya, kayo po ang boss ko. Di ba? No? Kayo ang masusunod. Siyempre, taong bayan. Kay Robin Padilla ho, mga boss chief mo sir, boss, sabi kay General Torres, boss, kung sinabi lang nung boss namin na i-contempt ka, i-contempt kita. Diyos ko po, Lord. No, na ang serbisyo ay halatang halata kay dating Pangulong Duterte. Pero mo, ang tanong natin, saglit lang. Bakit kapag sinabi ng dating Pangulo na i-contempt yan, i-contempt mo? Senador ba yun? Ikaw ang senador dyan. Paano kung wala namang ka-contempt kay General Torre, i-contempt mo pa din? Di ba, mga kababayan? I-contempt niya pa din po. O, pakinggan nyo si Robin Padilla. May sinasabi, madumi daw ang politika sa Pilipinas. Totoo naman ho yun, mga kababayan. At kanino ba nag-uumpisa yung maduming politika? Di ba? Kanino nag-uumpisa yung maduming politika, mga bossing? Sino ang mga puro ginagawa lang, puro paninira po, walang mga ebidensya? Di ba nagsimula yan sa mga mautog-mautog nila? Roberto Cabe, Mityan Gamboa, at Kuya Joseph Tutorial. Roberto Cabe, Agoy Vlog. Pakinggan ho natin si Robin Padilla, mga kababayan. Kaya Atras ko ha, hindi ko maintindihan sa Pilipinas, hindi na natapos ang maduming politika. Laging nandyan. Ayaw nyo tapusin eh. Ganun lang naman yun. Di ba? Ayaw nilang tapusin. Ron Abenales, live Babos Mark. Replay lang po tayo ngayon sa Sir Ron Abenales. Doc Ray, shoutout sa iyo. Sila ho ang nag-uumpisa. Nag-unite po, nakipag-unite po ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga DDS, sa Duterte. Pero ano po, sino po ang unang nanira? Di ba sila ho, mga bossing? Sila po ang unang kung ano-ano ang binato kay Pangulong Bongbong Marcos. Inumpisahan ng adik daw si Pangulong Bongbong Marcos na hanggang ngayon ho, wala pa din napapatunayan doon sa mga ibinibintang nila. Naglabas po sila ng pulburon video, mga bossing. Ano po nangyari doon sa pulburon video? Wala. Sila po hininto po yung pagpapakalat ng video. Bakit? Sila po nahihiya eh. Di ba, Sir Eseng Mariano, alam mo palang madami eh. Ano ginagawa mo sa politika? Yung maduming politika ho, mga kababayan, yan po yung mga puro paninira, kung ano-ano yung mga ini-issue. Biruin mo na lang yung 20 pesos na bigas. Ang tanging layunin ng gobyerno ng Pilipinas ay makakain po ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na po yung mga nahihirapan sa buhay. Pinulitika ni Inday Sara Duterte, bakit 20 pesos lang? Tingin ko yung pagkain na yan o yung bigas na yan para sa hayop. Bakit itinaon sa halalan? Lahat po akalain mo, naiisip ni Inday Sara Duterte. Ano nangyari? Hinto. Na imbis na sana, tuloy-tuloy po. No? Yung proyekto na yon at balak nga po ni Congressman Martin Romualdez na talagang isabatas o magkaroon ng malawakan na 20 pesos na bigas, hinto. Sino naapektuhan? Mga mahihirap. Yung mga naghahanap ng 20 pesos na bigas. Di po ba? Sila din. Yung mga supporter din nila. Di ba PBBM lang ang malakas? PBBM lang malakas. Bianca Jo Yung Park from Korea.
Sila lang din ho. Tayo, hindi naman tayo naghahanap ng 20 pesos na bigas eh. Mga kakamping, gusto nga niyan, mga jasmine rice. Oh, mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, nako, mga denorado ang gusto niyan. Hinto. Dahil sa maduming pamumulitika ho. Tuloy ko, Robin, ha? Kaya sana po, mga kababayan, Oh, bigyan nyo ng puwang kami. naku po! Bigyan daw po sila ng puwang, mga kababayan. Di lalo nang dumumi ang politika sa Pilipinas. Tigilan yung bumoto ng mga artistang laos na at bobo pa, sabi ni Arnel F. Ang nakikita ko doon sa mga artista, hindi ko naman huli na lahat, mga kababayan. Hindi ko po nila lahat. Pero yung mga palaos na ho, ang susunod na hakbang niyang mga yan ay pumunta, no, sa gobyerno. Kahit walang alam, kahit walang plataforma, kahit hindi alam kung ano ang itutulong sa gobyerno. Oh, bigyan nyo daw po ng puwang yung PDP laban ni Robin Padilla. Kasi lugi po kami. Oh, bakit? Meron pang lugi. Oh, bakit daw sila lugi, mga bossing? Kalagitnaan ng kampanyahan, pinutol lang aming ulo. Oh, sandali. Si Inday Sara Duterte yung gustong mamutol ng ulo ng presidente, ah. Di ba? Di ba? Hindi. Ang ibig niyang sabihin, kalagitnaan daw po ng kampanyahan, ikinulong ang dating Pangulong Duterte, mga bossing. Di ba nga, kung talagang nakasimpatya ang sambayan ng Pilipino sa inyo, mas iboboto kayo niyan. Hindi kayo mas lugi. Mas papabor sa pangangampanya nyo yan. Di ba kaya nyo nga ginagamit? Kaya nga ho nila ginagamit, mga kababayan, yung Duterte. Oh, na sila daw ang makakapagpalabas, makakapagpauwi kay dating Pangulong Duterte. Dahil doon sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte, iisipin ng sambayan ng Pilipino na makakabalik ang dating Pangulo. Kaso, Binoy, parang karamihan, gusto doon muna si dating Pangulong Duterte at doon litisin si dating Pangulong Duterte. Kaya, mukhang negative kayo sa boto. Ano po? Kasi pagka ibinoto at naniwala sa inyo, naku, papauwiin nitong mga to si dating Pangulong Duterte, mas okay naman siya dyan eh. No? Wag nating iboto itong PDP. Kaya walang bumoboto sa inyo. Ikinulong yung aming chairman. Kaya sana po, katulad po ng ginagawa ng mga taga-Pangasinan ngayon, ano? kahit na mag-aalauna na, nagtitiis pong makinig sa amin. Siyempre, ako naman, kunyari ako taga-Pangasinan, mga bossing. Pag nabalitaan ko, nandoon si Robin Padilla, nandoon si Philip Salvador, o sino pa ba? Yan, dalawa, ta-artist siya. Nandoon si Jimmy Bondok, magaling kumanta. Miski ako pupunta mga bossing. Siyempre, dati mga iniidolo ko yung mga yan. Lalo na pag action ng pelikula. Utol kong hoodlum, etc. Di ba? Pupunta ako.